Ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Ala. Ayan na mga kababayan, mayroon daw pong mga grupo ng mga pulis at militar na may planong itumba ang mga korap na mga kongresista. Grabe na po ito mga kababayan na ating pong pangyayari ngayon. Ito po ay tutunghayan natin ng mga balita ito. Sino-sino kaya ang mga kongresista na mga nakikitang korap na maaaring itumba kung totoo po itong napabalitang ito mga kababayan? Ano ho? Well, bago po natin tunghayan ang mga balita na ito, mayroon po tayong update patungkol po dito sa atin pong mga Brave 18 na yung 4 po ay bumaliktad na. Sino po ba itong mga bumaliktad na mga kababayan? At ano po ba ang mga dahilan kung bakit sila bumaliktad? Dito po natin malalaman sa update ng bidyong ito. Ano ho mga kababayan? Pero bago natin ibigay ang mga detalye, ano ho, ay bibigyan pa rin po natin ng pansin ito pong pangyayari kay Pastor Kibuloy na mukhang tila baga, ano ho mga kababayan, ay papabor pa at mas makakaganda pa kay Pastor Kibuloy ito nga pong nakasakaling mapunta po siya sa Amerika at doon litisin. Bakit? Kasi po ang Amerika mga kababayan ay hindi po doon nasusuhulan o hindi po nababayaran ang kanilang mga hurado o mga huwes. At hindi po kaya kahit sino pong mga politiko doon mga kababayan. So kung sa madalit sabi, mga kababayan, ay napakaganda pa po ito para kay Pastor Kibuloy. Despite na marami po ang mga ebidensya, ang mga nagpapatunay na talagang inosente dito si Pastor mga kababayan. Ano? Bueno, eto na po. Tunghayan na po natin ang mga detalye ng ating pag-uusapan. Ito po muna ang update dito sa ating mga dating Marines. 25 million. Nagpasilaw tayo sa ganyang halaga. Napakakunting pera lang yan mga kapatid. Mga kasama ko sa Marines. Dapat hindi kayo nagpasilaw. Hindi nyo ipinagpalit ang ating pinaglalabang ngayon. Para sa bayan. Para sa ating bayan. Para sa kinabukasan nating mga anak. Dapat hindi kayo pumayag na kukunin lang yung mga ganyan na binigyan lang kayo ng konting pera, bumaliktad na kayo. Anong klaseng kayong mga Marines pa naman kayo? Sinira yung imahe ng Marines. Kaya dapat sa inyo, may kalalagyan din kayo balang araw. Salamat. Magkita-kita pa rin tayo mga kapatid. Salamat, sir. Wala pa kayong naramdaman itong mga nakarang araw na parang may something na sa mga kasama niyong 4? Nung nakarang araw, yung dalawang kasama namin, talagang nararamdaman namin kasi kakaiba na yung mga kanilang pinapakita sa amin na mayroon silang kinokontak, mayroon silang kausap lagi sa cellphone. Pagka lumapit kami, lumalayo sila, minsan in-off nila yung cellphone. So yun palang naramdaman namin, pero hindi namin pinansin yun. Gawa ng bilang Marines o bilang kasama sa lumalaban sa ating bayan, lumalaban sa korupsyon. Hinayaan lang namin. Pero nung gabi, talagang umalis sila na hindi nagpaalam at pumunta sila sa mga nanuhol sa kanila para tumanggap ng konting halaga at pagpalit ng kanilang mga mahihindigan. Nakatap bilang isang beses yan na nakatig sila. Ito yung pangatlo na to eh. Humingi pa sila ng tawad yan kay attorney. Dahil nagawa nila yung una. Pangalawa, okay pa rin. Pero yung pangatlo, tinuluyan na halaga. Pinagpalit nila yung dignidad nila sa malaking halaga. Hindi lang ito barya. Hindi lang 100,000 kung hindi million po. Malaking halaga ang binigay sa kanila. Tapos nagpa-press-con sila, naka-face mask na. Samantalang lumalabas naman po kami. Hindi naman kami naka-face mask eh. Sila talagang balot na balot. Pero kahit balot na balot sila, talikod pa lang nila, alam na namin sila kung sino sila. Eh ngayon, taong bayan na ang mag-ano sa kanila, mag-uusga. Yun ang katotohanan.
Kaya siguro Panginoon na lang siguro sa kanila. Tama ba yung ginawa nila dahil ang daming sambay ng Pilipino na umaasa sa 18 Marines. Ngayon 14 na lang. Sa totoo lang po, proud ako sa Marines dahil nakasali na ako dito. Army po ako. Proud ako dyan sa sa pinaglalaban. Kaso may bumitaw Pero bandang huli, 14 pa naman kami. Sulit pa rin yan. At asahan ninyo ay yung pinaglalaban namin. Sir, excuse, pwede niyo ba banggitin yung pangalan ng apat na marin? Ang apat na bumaliktad, Yung mga bumaliktad? si Voluntate, Rosbert Wopan, Bernard Tube, Laruder. At saka merong isang kasama nila na hindi nakasama sa amin, na hindi pumirma ng affidavit, si Valderrama. Sir, excuse, sa tingin niyo magkano ang naibayad sa kanila? Yung sa ebidensya namin na lagi nilang inano sa amin, sinesend or yung mga sa 25 million. Ilalabas din namin yung mga video call namin. Nakakausap namin yan si Police Master Sergeant Calleja. Si kasama namin dating Marines, si Bunagan, Mark Bunagan, si Lasaga. Yan yung mga kumukontak sa amin para mag-recant. At saka si Kernel Dominguez. Lahat ng mga ebidensya namin ipapakita namin. Sir, gaano po ba katotoo ang ipinost ni Trillanes na wala na raw kaso ang apat na marin na bumaliktad? Kaya po bumaliktad po mga yan dahil ang prinomeso sa kanila ay mawawala yung mga kaso, mabibigyan sila ng malaking halaga at manahimik na lang sila. Yun yung mga prinomeso sa kanila ng mga sumuot sa kanila. Parang Joel Villanueva at saka Chis Escudero, mga kababayan, mula nung bumaliktad sila, wala na rin silang kaso, mga kababayan, di ba? Okay, maraming salamat, sir. Sir, sinabi ko nila sa kanilang interview doon sa mga ABS-CBN, GMA, sa mga TV network, gaano po katotoo yung sinabi nila na dahil daw may promesa si Atty. Levy Baligod, kasama po yung kanyang asawa, na hindi naman daw po natutupad. Alam niyo po katotoo ma'am, yun, sir? yung sinasabi nilang promeso ni Senator ni Baligod, hindi po yun totoo. Dahil po sa kaming lumapit sa kanila, lalong-lalo kay Atty. Baligod, upang mailahad ang katotohanan na lantarang korupsyon na nangyari dito sa ating bayan. Kami po mismo ang lumapit, hindi po nag-offer sa amin si Atty. Baligod ng mga pera or ano. Kami mismo ang lumapit. Kaya yung sinasabi ng apat na yan, puro po kasi sinungalingan po yan. Puro po sinungaling mga yan. Bayaran po yung apat na yan. Malilima po sila. Kaya huwag po kayong maniwala sa kanila. Sana yung mga pamilya nyo ngayon, lalong-lalo na ikaw, technical sa rin voluntate. Retired ka pa naman na Marines. Pero anong ginawa mo? Nirecruit mo kayong tatlong kasama natin na lumalaban talaga sa katotohanan. Anong klase kang retired na Marines? Kapwa ka naming Marines, pero anong ginawa mo? Sinira niyo yung imahe ng Marines. Kahit sabihin natin na hindi tayo tawag nito, yung talagang sinusukan ng Marines, pero yung puso't damdamin natin, Marines pa rin tayo. Kasi naghirap tayo lumaban tayo sa bayan. Nagserbisyo tayo bilang sundalo. Once sa Marines, always sa Marines. Marines pa rin tayo. Kaya sabihin nila hindi ka Marines, pero tingnan magka-halongkatan man ng papel. Meron kaming record sa Marines, kaya huwag nilang sabihin hindi ka Marines. Kaya masasabi ko lang sa apat, sana yung pamilya nyo, mga kapitbahay nyo, mga kapamilya nyo at saka mga kaibigan nyo, hindi kayo bubulihin sa ganitong ginawa nyo na pagtalikod sa ating pinaglalaban. Good luck sa inyo. Salamat, sir. Salamat, sir. Thank you po. Ay, kain daw kayo. Salamat. Paninindigan. Yan.
Kababayan, ha? Ayan po ang isa sa Marines. Ito po yung kahapon, mga kababayan. Ito pa. Pakinggan pa muna natin ito. Yung po palang nangyari, mga kababayan. Ano? Mayroon po palang nagkumbinsi sa kanila. Ito palang si Buluntati, mga kababayan. Grabe, no? Mayroon pong in-offer sa amin para sa kabila po. Para bumaliktad Yes po. Yun po, 20 to 25 million po. per person. Yes po. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana naisipan nyo mabuti yung sinasabi nyo. Oh. Ang masasabi ko, top voluntary regard ka na Marines. Pero anong ginawa mo? Nagpadala ka sa pera. Sana naisipan mo mabuti yung kasama mo. Na naikayat mo silang tatlo. Na kayo ang nag-usap-usap na bumaliktad kayo. Mayroon pong in-offer sa amin para sa kabila po. Para 25 million, maliwanag, mga kababayan. Yung pala, kaya napatanggap po itong mga ito sa halagang 25 million. Ano ho? Grabe. 25 million pala ang offer dito sa mga ito. Kasi Attorney Baligon. So far ay galit sila. Nandito yung isa kung gusto nyong tanungin. Nasaan attorney? Oo. Kasi meron siyang inihabol na requirements niya. Pero pagkakuan na lang, pagka mag-press con na Pero lang. dadating po yung 14 today, di ba sir, kailangan personal appearance? Kasi kailangan nilang pumirma sa undertaking. Attorney, ikaw, ano mensahe mo naman doon sa apat na nagreklamo? Well, nasabi ko na sa kanila yung advice ko mula nung nagpapaalam sila na pagbibigyan nila yung kabila, no? At naintindihan ko yung sitwasyon nila. Pero huwag nilang sabihin na pinagkakakitaan ko sila or meron kaming scam na gustong isagawa kaya ginawa nila itong affidavit or na pinilit o tinakot sila or prinomesahan ko sila ng limpak-limpak na salapi ayon sa isang newspaper, ano to? May promise Yung nga daw po online, kayo no? na mabibigyan sila ng pera pero hindi Oo. ganun yung amount na Wala akong well, maririnig nyo sa iba pang 14 pagka nag-press con bukas kasi tatapusin lang namin itong pagpiyansa, no? Tanungin nyo sila. So wala kayong promise na, na magkakaroon sila ng pera sa Ang pag-testify nila? promise ko sa kanila ay magtulungan kami. Kung may problema sila sa pamilya ay magsabi sila para mapagtulungan. Ayun ang sinabi ko. At palagi ko naman sa ating mga Pilipino ay hindi masama ang nagtutulungan, no? Noong panahon nga ni Rizal, Bonifacio, Juan Luna, Macario Sakay, Aguinaldo, no? Del Pilar, nagtulungan din sila Pero ang advokasya nila ay para sa bayan. So ganun din ito. Tatlo ang sa kanila ang ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Hindi pa po natin pwede i-disclose yung mga pangalan nila? Oh, pwede naman. Si Waupan, Tube, Buluntate, and Laroder. Attorney, si Trillanes po, Senator Trillanes, binasura na niya or hindi niya Inurong natuloy na yung kaso. Inurong na po niya yung kaso dun sa apat na nagreklamo. Okay lang. What's your comment reaction po? O kasi sila naman ang nagtrabaho nito para umatras sila Okay lang yun. Normal sa may mabigat na problema. Ano po kaya ang dahilan? Anong nagsabi ba sa inyo yung apat at bakit daw po sila nag-recant? Yes, may mga verbal kaming pag-uusap, meron ding text messages, no? At yan ay iniipon ko para maipakita ko bukas kasi mag-conduct kami ng press conference bukas. Pero basically ano ho ang dinahilan nila ng pagbawi? Kasi ano din ho ang magiging epekto dito Very sa personal kasi yung rason nila, no? Ang una, sinasabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad, no? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe pabalik Manila, no? Tuwing preliminary investigation. Papunta dito sa Las Piñas RTC. Magpiyansa sa mga sundalo, no? Na nakasuhan ng 4 counts of perjury na final ni na De Lima, Trillanes, Anyo, and Katapang. Tama ho ba? Para sa 14 lang, dun sa 18, bakit po? Bakit hindi yung para sa 4? Namimiss mo yung 4, yung 4 ay kasama sa sinasabi nilang nag-recant. No? So, doon sa 4, 3 ang sa kanila ang
ginamit ng ombudsman ang kanilang affidavit, no? They are 3 of the 8 witnesses na kinuhanan ng affidavit ng ombudsman. So, yun. Kung mangyayari. Ayan mga kababayan, ano ho. So, nilinaw po dito ni Attorney Baligod, wala po, hindi po totoo yung sinasabi na di umano, sinangakuan niya po itong mga bumaliktad na magkamal ng limpak-limpak na pera at may scam pang sinasabi, ano ho, mga kababayan. Napaka-illogical, ano, wala po sa practical logic yung sinasabi ng bumaliktad na ito daw sila Attorney Vito Baligod ang may pangakong pera. Eh, wala namang pera. Oo, sabihin na lang natin may mga pera itong mga ito. Pero comparison naman doon sa kanilang pinagbibintangan mga kababayan, sino ba? Oh, sino ba yung mas Sino ba yung mas may kapasidad na magkamal ng pera? 'Di ba? Sila na nga mismo nagbulgar na mga mali-malitang perang dinideliver nila eh. Sino ba yung mga dinideliver nila? Pagkatapos ngayon itutuloy na tumutulong na attorney. Tutuloy ngayon ang kanilang babaliktarin. Wala na sa inyong taong bayan. Kaya nga nagagalit na sa inyo yung mga kasamahan. Ano mo, galit na galit yung isa, sir, di ba? Mga kababayan. So yan po yan kahapon, mga kababayan. Ito na po ngayon yung latest. Panoorin natin ang latest ngayon, interview dito sa mga dating Marines. Ito, live po ito sa ating kaibigan si Dabawinyo PH, mga kababayan. Maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. First of all, sir, the action na yung may mga kasamahan patasok na hindi pa rin po nakakalabas. Hindi pa nakapagbili. Sa totoo lang sir, ako ay nalulungkot dahil since kahapon nandito kami 8:30 ng umaga, nandito na pa kami sa Las Piñas. Subalit, anong ginawa po nila sa amin? Ginipit po kami. Pumunta lang ng bank yung magbabayad, pero matagal po yung process. Pumunta po sila dito sa OCC. Ano ang ginawa po nila? May dala po kaming gas. Pero ang sabi nila, wala daw po silang malagyan na yung mga perang ibabayad namin. So inabot po kami ng hanggang cut-off na alas 5 ng hapon. Hindi po total. Grabe ha. Umaga pa lang, nandyan na sila kahapon mga kababayan. Di ba yung napanood natin kahapon dito, na nareaksyonan din natin, nagpunta niya dyan si Attorney Baligod maaga pa lang. Para nga po i-process ang kanilang piyansa. Pero hindi po prinasis, grabe talaga. Talagang napakasira ulo talaga nitong pangag talaga itong administrasyon Marcos na to, no? Talaga nila tinanggap yung pera na galang namin. Kaya ang nangyari po, napusasan yung 10 kong kasama. Balang araw, pati siguro itong judge na nandito na hindi po tumanggap ng at ito, siguro dapat kasuhan din ito balang araw. Kasi nagpabaya po sila sa kanilang trabaho eh. Ito yung opinion ko lang ha mga kababayan. Kasi umaga pa lang, makita mo nyo naman, di ba? Maliwanag naman. Umaga pa lang, nandyan na itong mga dating Marines eh. Kasama si Attorney Baligod eh. Ngunit anong ginawa nila? Hindi nila prenasis. So, ito mga kababayan, talagang sinadya nila, paabutin po ito ng hanggang masarahan po ng alas 5 para makulong talaga. So intentional po ito mga kababayan. Ito yung para opinion ko lang ha. Ito kasi nakikita natin, umaga pa lang, di ba? Nakita naman natin kahapon dito eh. Pero anong nangyari mga kababayan, inabot talaga sila ng gabi, wala pa rin, hindi pa rin sila inaasikaso nitong opisina ng pagpapiyansahan nila. Kaya mananagot ito mga kababayan, balang araw, pag natapos na po ito at Inday na po ang maging presidente. At yun, naditing po sila hanggang ngayon. Kaya para sa akin, bilang tumatayong team leader nila, masakit po para sa akin na gano'n ang ginagawa ng nakaupo ngayon sa amin. Sir, mabilis na yung interview ko. Action mo naman doon sir, sa 4 na mga dating ninyong kasamahan na bumaligtad, yung nag-recant po, ano yung mensahe niyo po sa kanila? Sa akin sir, sa mga dati kong kasama na 4, na si Technical Sergeant Benny Voluntate, Sergeant Walter Sergeant Wapan, Rosbert Wapan, Belnard Tube, and Cecilio Naroder Jr. Ang mensahe ko lang sa kanila sir, ako ay naaawa sa kanila dahil since nung lumabas po kami, talagang itong Brief 18 ay solid po ito. Pero subalit, ang ginawa nila, nakikipag-communicate sila sa kabila.
first, second, and third time. Talagang yung third time, hindi ko na po sila napigilan. Dahil sila po ay nasilo sa konting halaga lang naman po. Sumama ka ng mo, sir, sa kanya? Sa akin, sir, sumama po ang loob ko sa kanila dahil itong pinaglalaban namin ay para sa bayan, para sa anak natin, sa mga kinabukasan ng ating pamilya, ating bayan. Pero talagang halos hindi ako makakain, sir, sa ginawa nila. Sir, sa mga nakitira po ninyo kasama ngayon, meron po ba kayong napansin na mga kahinahinalang magiging katulad po sila ng apat na bumaliktad? Sir, itong grade 14, solid na po to. Wala na pong babalik. Sir, sino kumakausap dun sa apat? Alam niyo po ba kung sino yung mga kumakausap dun sa apat na bumaliktad? Since nung hinihikayat po sila, ang laging kumakausap po sa kanila si Police Master Sergeant Calleja. Gani Calleja, active na police po ito. Dating close in ni dating Congressman Saldico. Si Colonel Dominguez, na dati mo namin kasama, security de Saldico. Tapos si Technical Sergeant Mark Bunagay. Si Captain Tolentino na Operation Officer ng Elite Security Agency. Saka si Lazada. Saka si Master Sergeant Mario Sumahe ng Marines. For the record, pwede po ba kailan ang pangalan ng apat na nagrekat? Ang nagrekat po ay si Technical Sergeant Benny Voluntate, Sergeant Rosbert Tupan, Sergeant Bernard Tube, and Sergeant Cecilio Rodriguez. Kanino po konektado yung mga kumakausap dun sa apat? Hindi ko pa, sir. Bala na po, sir, si Atty. Balikod na magbanggit po. Tapos kailan po kayo huling nag-usap kasama ng apat? Kailan po yung huling ninyong pag-uusap? 2 weeks ago. Sir, personal niyo pong experience, kayo ba'y nakatanggap din po ng mensahe para bayaran mo ako kayo, lukin? Sa akin, sir, hindi po nila ako kayang kontakin dahil since bago kami lumabas, nagpalit na po ako ng number. Kaya yung mga hindi po nagpalit ng number, lang po lagi nila napupunta. Kaya doon po sila nagkikipag-video call, nagkikipag. So lahat po na ebidensya namin, through video call, through phone, phone calls, and through chat, ilalahat po namin lahat. Bago po nagsimula o nangyari yung baliktaran, sir, ano napansin niyo sa apat? Sa apat talaga, sir, since ka sabi ko nga, first and second, third na meeting nila, talagang nararamdaman, sir, namin na unti-unti silang bumibigay dahil unang attempt, 5 million ang nila. So hindi sila bumigay doon. Pangalawang attempt, 10 million. Itong third attempt, 20 to 25 million. So nagpapaano sila eh. Each yun, sir? Yes, sir. 25 million. Kada tao din po yun. Yes, sir. 20 to 25 million Yung bawat isa. sa amin lahat. Talong-lalo kami na 8 nagbigyan ng affidavit sa ombudsman. Kaya kami lang kinatrabaho nila ngayon. Pero kahit anong gawin nila, itong 5 na problema sa ombudsman, wala na pong babalik. So, tatlo yun sa 8. Sir, pwede po ba yung sa live niyo? Si Kapil, yung mga kababayan, yung kasama natin. Ibigan natin. Nakasingit si Kapil, mga kababayan. Ay, si Kapil sila. Yan mga kababayan. So, Ay, nako. ayan nga, no? Hi, guys. Apat, Para sa no? bayan. Para sa Apat anak natin. yung bumaliktad. Malinaw dito mga kababayan. Kinabukasan ng Apat po itong bumaliktad dito nga po sa mga nag-recant, no? Or na bumaliktad na nabayaran na tangay ng 25 million mga kababayan. Apat daw po ito, no? Pero sa kanila ngayon na natitira ay sa apat doon, 3 pala doon mga kababayan yung ginamit sa ombudsman para yun nga yung pakasuhan si Martin mga kababayan, ano? So yung 5 ay andito pa
intact pa. So itong 5, ayon dito kay Sir, Sir pala yung tumatayo na leader, nakuha yung pangalan ni Sir, no? Nang nagtanong kung anong pangalan ni Sir, kasi si Sir ang sinasabi niya, siya yung parang tumatayong leader sa kanila ngayon na mga nag-recant, mga kababayan, ano ho? Oh, hindi. Yung mga 18 Marines, ngayon ay 14 na lang. Pero alam niyo mga kababayan, para sa akin, although alam naman po natin, sinabi na ni Sir, 'di ba, na wala na sa kanilang babaliktad. Intact na po sila, yung 5 na ito hindi na kaya, no? Pero para sa akin, alam niyo, simple lang mga kababayan. Mayroon po tayong mas matibay na talagang magiging witness mamaya. Ito nga po si Saldico. Pag si Saldico, halimbawa mga kababayan, dumating ang panahon na si Inday Nasara na presidente, hindi naman po talaga nila mapipigilan unless na talagang dayain na nila, gaguhin na talaga nila ang ating eleksyon. Yun, talagang talo si Inday. Pero siguro, baka dyan na siguro talaga ang tao, 90% mga kababayan sa Mindanao, di ba? Alam niyo naman po kung sino doon ang malakas ngayon sa Mindanao, yung UBGP, ay yung grupo ng MNLF. Yan po yung dalawang yan, MILF tsaka MNLF. Pare-parehas po yung armed group, mga kababayan, na lumahok po dyan sa, although mayroon na pong peace process yan, dahil nga po sa BARM, dahil kay Tatay Digong, nagkaroon po ng peace o kapayapaan niya sa Mindanao, hawak pa rin po nila mga kababayan kasi hindi pa po natutuloy talaga yung peace process na tunti pa lang mga kababayan. So mayroon pa po sila. Naman po natin, di ba? Ibig ko lang sabihin, doon sa Mindanao, 90% mga kababayan ay halos Duterte talaga. Papayag yung mga yan, mga kababayan. Nagaguhin talaga ang ating konstitusyon, ating batas. Kaya nga po sila, lumahok na po sila sa ating konstitusyon sa pamamagitan ng BARM dahil ayaw nyo na po nila ng gulo Pagkatapos ngayon, guguluhin ninyo. Di ba mga kababayan? Plus ito pang mga Marines na ito na nanindigan. Plus ito pa nga po mga kababayan na ibinabalita po natin ngayon, kanina, na mayroon di umano mga sundalo, mga kababayan, na magre-recant. Mayroon daw pong, mga kababayan, mayroon daw pong plano, tumba ang mga korap na mga kongresista. Sa tingin niyo kaya mga kababayan, sino kaya mga kongresista ang mga korap ngayon mga kababayan? Kung sakasakaling totoo itong balitang ito. Panoorin natin. Sa report mula kay Enyel, ayan. Ito nalakay ang Armed Forces of the Philippines, dumistansya sa ulat na may grupo ng pulis at militar ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Ayan mga kababayan, sabi nga nila kayo, mayroon daw pong mga pulis at militar na planong magtumba dito daw po sa mga korap na mga kongresista. Ang nagpaplanong magtumba ng mga korap na kongresista. Alamin natin ang detalye mula kay RH52. Bagong Alex Abungkayo Brigade. Alamin natin lakay kung ano yung yung context kasi parang siguro frustrated na yung mga iba. Ayan. Wala naman nangyari sa justice system natin Ayan. Yun yung nakakalungkot. Parang mangyari diyan, parang mga vigilantes na yan, Sister L. Ayan. Parang nalalagay na tuloy sa kamay yung batas na di sila magtanda o kami na lang. Ganun ba? Ayan. RH52, Edniel Parosa, Edniel. Lakay at Sister L, mararatiling kalmado ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang sagot kay AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla sa report na may ilang militar at pulis umano ang nagpaplanong magsagawa ng mala-vigilante killings sa mga korap na mambabatas. Batay kasi sa impormasyon ng isang kolumnista at kalat sa social media, may grupo raw ng mga uniformado, pulis at sundalo ang nagpapalak na magtumba ng mga kongresista upang maging aral daw sa iba. Anya, balik na naman kasi ang dating gawing pangungutong ng mga kongresista sa mga kontraktor ng Department of Public Works and Highways. Pero sa Camp Aguinaldo, karandigan ng AFP na kailangan pang i-validate ang naturang ulat na nagmula sa kolumnista ni Ginoong Montulpo. Muling iginiit ni Colonel Padilla na profesional at nakatuon lamang sa kanilang tungkulin ang kasundaluhan sa ngayon. Pakinggan natin. Before we believe
we should verify. So ganun po sa Armed Forces of the Philippines, no, hindi po dapat sapat po sa atin yung sabi-sabi, facts first before conclusions. Kaya po sa ating mga kababayan, no, hinihikayat po natin ang publiko na maging responsable po tayo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at umasa po tayo sa mga official at credible sources. Batay sa inisyal na impormasyon na kumakalat sa social media, may isang grupo raw ng military at polis na pawang matitino ang nagsabing itutumba nila ang ilang kongresista at maglalagay ng karatula, "Huwag tularan sa aking kaswapangan." Samantala, lagi na panahon dito sa Metro Manila o sa Eastern Metro Manila ay nagkansila na ng pasok itong Ayan mga kababayan, wag daw tularan sa aking kasapwangan. Yan daw po ang sinasabi na ilalagay na karatula dito daw po sa mga itutumbang mga kongresista, mga kababayan. Di umano, ayon daw po pala ito, dito kay, sino mga kababayan? Ay siyempre si Black Eye. Black Eye ni Claudine Barito. Ito nga pong si Tandang Hukluban Ramon Tulfo, mga kababayan. Ang dami na pong mga fake news itong si Ramon Tulfo. Yung iba nagkatotoo, pero marami din po ang mga fake news nito. Ang tanong mga kababayan, bakit hindi ito kinakasuhan ng Palacio de Polvoron? Bakit kaya mga kababayan? Samantalang pagka mga DDS, no, mga vlogger na mga DDS, kinakasuhan ka agad. Bakit itong si Ramon Tulfo hindi kinakasuhan mga kababayan? Pakisagot nga ako kung bakit hindi kinakasuhan. Pero mga kababayan, sa tingin nyo kaya kung magkatotoo, kung sa tingin nyo magkatotoo, sino kaya yung, huwag nyo lang pangalanan mga kababayan Pero, totoo man tong balita ni Mr. Ramon Tulfo, tama, sa tingin nyo kaya mga kababayan, posibilidad kaya, may mga korap talaga na mga kongresista na maaaring itumba nitong mga sundalo, mga pulis, hindi na po nakukontento kasi mukhang wala po Kitang-kita na ngayon mga kababayan, di ba? Wala pong action Ang naipapakulong ngayon ay yung mga tao kung saan sila po yung mga lumalaban sa korupsyon. Pero yung mga yung mga tao na alam naman na dinilibera ng malita, ayan na nga po ngayon, nagrecant na po yung iba, mga kababayan. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, sino kaya yung mga mas tuloy, no? Mas karapat-dapat dito sa ganitong parusa? Tingin nyo mga kababayan. Bueno, aside from that mga kababayan, ito na ngayon ang problema natin dito sa pagbaha, dito sa ating bansa, dito sa Metro Manila. No? Ba nakakainis? Ba? Dito sa Metro Manila, tad ng mga flood control, pero ano nangyari? Baha dito, baha doon, baha everywhere. Pero saan magagalit, saan magbumura itong si Dizon? Doon sa Davao mga kababayan, di ba? Yan po ang problema dito sa administrasyon. Kaya bahala na kayo mga kababayan. Marami pong mga nag-comment dito, sabi dito, okay na yan sana, may masampulan na. Sabi nitong si Raul Ubando. Saludo ako sa PNP at EP na makakapaggawa niyan. Okay nyo? Sabi naman nitong si Mike Kabigting. Sana mangyari yan, daming matuwa, sabi ni Istong Tarok. Kita nyo mga kababayan, ayan po si Istong Tarok, sabing gano'n, no? Carl Lumanog, sana, sabi ni Carl Lumanog. Start the fight, sabi naman ni Marlon Nunez. Kita nyo mga kababayan, post po ito, video po ito ng DZRH, balita po nila ito. No? At dito po sa balita na ito, mayroon pong mga nag-comment. Ito po, 2 days ago, sabi ni Michael Niog, kailan kaya magsisimula? Kita nyo mga kababayan? Sabi naman itong Hilario Sorio, dapat ASAP. Kayo ba mga kababayan? Sang-ayon pa kayo? Ito mga kababayan balita po ito ni DZRH na galing daw ang source nila kay Ramon Tulfo. Gaano katotoo ito mga kababayan? Kayo ba? Sang-ayon ba kayo na ASAP ito at magkatotoo? Kasi marami pong nagsasabi dito sana. Diba? Magkatotoo ito Yun lang po mga kababayan, kung payag ba kayo o sang-ayon kayo. Okay. Tungkol naman sa pinag-uusapan ngayon mga kababayan, po yun. Ayan pong nangyayari ngayon.
Sila po ngayon yung mga nakakulong, no? Samantalang yung mga totoong may sala, sila ngayon ay nagpapakasarap pa sa buhay, no, mga kababayan. Yan po ang problema na matindi dito sa ating bansa. Ngunit bueno mga kababayan, ganun po talaga ang buhay, no? Kasi nga, napamunuan po tayo ng ayon nga kay BP Inday ng isang walang alam magpresidente, di ba? Kung si Marcos Jr. wala pong alam. Sabi nga ng kanyang tatay, laki sa layaw, Jeff Rooks eh. Wala naman po ito alam. Party-party dito, party doon, party everywhere. Diba? At sabi naman ng kanyang ate, ito daw po ay amuaga, tanghalian, almusal, official Mary Jane. Yun ang sabi ng kanyang ate, ano ho? Sinabi yun doon mismo sa rally ng INC. Di ba mga kababayan? So yan po ang masaklap katotohanan na nangyayari sa atin. Diba? So, antay po tayo. Kunting tiis na lang. Malapit na po ito mga kababayan dahil parating na po ang 2028. At sa tingin ko, hindi nila po pwede, hindi nila kakayanin nagbabuyin ng tuluyan ang ating batas. Kita nyo naman, ho. Alam nyo, although fake news, sinasabi naman talaga ng EPE na hindi daw yun totoo, di ba? Dumistansya sila. Hindi daw totoo yun, sinasabi ni Ramon Tulfo na mayroon daw na mga grupo ng mga sundalo at mga pulis na nagbabalak o nagpaplano itumba ang mga korap na mga kongresista. Alam nyo, bagamat fake news po ito, ay hindi po malayong may possibility po ito mga kababayan. Ano? Sabi nga nila, pag walang usok, walang apoy. Mayroong usok, may apoy. So, pag may umutot, may mabantot. So, mga kababayan, tanong na lang, magkakatotoo kaya ang mga wish ng ating mga taong bayan? Ang sabi nila, sana. Marami po ang mga nag-comment doon sa DZRH, sana daw, nangyari na. Sana puro ang dami nilang mga naging wish na tuloy nila eh. Kailan daw eh. Di ba? Bagamat ito ay fake news ayon po sa AFP. Bueno mga kababayan, kayo ba naniniwala kayo dito sa sinasabi ni Ramon Tulfo na mayroon na daw di umano na mga dating mga pulis at mga sundalo na nagbabalak di umano para itumba yung mga korap na pulis. Although wala naman pong pinapangalanan mga kababayan, ano? Or korap na mga korap. Okay? So, speaking dito mga kababayan, nandito si Pastor Kibuloy na nakakulong, na alam po natin dahil po sa Duterte po yan. At kahapon nga po, natalakay natin dito, na ito ay request na po ng US na i-extradite. Alam niyo po mga kababayan, baka hindi po nila ito gawin eh. Baka mga kababayan, baka kinuha lang nila po itong isang idea lang baga, para lang po mag-ingay lang ba, para malihis na naman. Nyo, kasabog pala, no? Biglang recant itong 4. So, ito kaya yon yung tinabunan nitong issue tungkol dito kay Pastor kasi mayroong nangyayaring ganito para malito ang tao, di ba? Ano yung focus ng tao eh. Kasi tingnan nyo mga kababayan ha. Tingnan nyo ha. Alam naman po nila na ito po si Pastor Kibuloy, konektado po ito kay Pangulong Duterte. At alam naman po nila na ito pong si President Trump ayaw po sa ICC. Pagdating doon, alam naman po nilang malapit po naman kaalyado si Tatay Digong at saka si Kibuloy. Paano yan pagka nakita mga kababayan na ito nagkaroon po ng no ba? Dahil lang po pala ito sa political prosecution. Dahil lang po ito sa supporter kay Tatay Digong, kaya po kinigipit. Alam mo naman po mga kababayan sa Amerika, mabilis po yung dyan eh. Ang mga huwis, hindi po dyan katulad dito sa atin, di ba? Katulad po dito sa atin na justice delayed, justice deny. Sa Amerika po, wala pong palakasan dyan. Tingnan nyo mga kababayan, itong si Reza, ito, nagsalita yung kanyang mga kababayan, Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na
Ako po yung witness, kinuwang witness ni Senri Sauntiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Senri Sauntiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayan na mga kababayan, binayaran po siya Ng sinabi ni Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, Pastor Kibuloy at Vice President Sara Duterte. Tinulgar po siya dito mga kababayan. Bagong upload lang po ito. Puntahan nyo na lang po mga kababayan, Pagtanggol Valiente, ano ho? Ayan po yan mga kababayan. So, sinisiwalat niya rito. Tingnan nyo, hilig po nila ng mga nakatakip. Di ba yung nag-recant, napansin din ni Sir, yung tumatayong leader ngayon ng mga dating ex-Marines niya. Sinasabi nila, dati nung nagsasalita kami noon, nagbulgar kami noon, walang takip ang mga mukha. Pero ngayon may mga takip na. Diba? Yan po mga kababayan. O, tingnan nyo, nakatakip noon kay Risa, kay Lacson din, ganun din, nakatakip din ang mukha. O, pero tingnan nyo, pagka naglalantad ng katotohanan, wala pong takip ang mukha kasi katotohanan mga kababayan eh. Bakit ka magtatago kung ito ang sinasabi mo, di ba? Bakit ka magtatakip? Di ba mga kababayan? Simple lang po yan eh. O, kaya dahil dyan mga kababayan, ito po yan. Oh, yung post ni Jason tingnan ko lang po dito mga kababayan. Ito, basahin lang natin. Sabi dito, yan, mababasa nyo naman, ano? Ito. Wrong moves nina Rizar, Laila, Percy at iba pang kapanalig ng communist terrorist group, CPP-NPA, NDF, maging mga basher ni Kibuloy. The move to fast-track the judicial extradition of the retired executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ to the great advantage of Pastor Apollo C. Kibuloy. Bakit kanyo? Tingnan nyo naman, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, at ilang taon na si Mr. Kibuloy sa kulungan ng Pasig. Kahit na matagal ng patay iyong kasong nailibing ng 4 years, ay binuhay pa ng DOJ at pilit pa rin tinututulan makapagpiyansa ang nasasakdal. Sa totoo lang, ang kupad ng takbo ng paglilitis sa tingin ko ay talagang sinasadya ng prosecution na patagalin ang ikot para mapaglaruan iyong isyo at magamit sa mga kadahilanang politikal tulad ng pagtatakip sa flood control, corruption scandal, and budget insertion scandal, no pun intended, and with due respect to the court. Kung ako lang ang masusunod, mas gugustuhin ko kung nga may sakatuparan iyong extradition ni Pastor kasi sa Amerika, malaya ang daloy ng hustisya, walang political influence si Marcos Jr., ang CPP-MPA, NDF, ang mga buhayang congressman at party list representatives ng Pilipinas at proven din na hindi maaaring mangialam ang FBI, CIA, maging si Putos Donald Trump. Sa kasalukuyan dito sa Pilipinas, ang pagpakiisa ng ating mga kababayan ay napakalakas ng political influence. Marami ang naniniwala na hawak ng executive branch ang Kongreso at maging ang ilang mga ambisyosong huwes na gustong mapromote sa mas mataas na hukuman. Kasi ang USA ay may tunay na effective justice system. Hindi roon nadidiktahan o nababayaran ang mga judge, maging presidente, FBI o CIA ka pa. Walang bilang iyon doon. I'm pretty sure Mr. Kibuloy would welcome this new development. Di ba kahapon mga kababayan, ito na rin ang ating nasabi kahapon sa inyo, no, na maaari nga po, no, maging advantage pa, maging mas maganda pa itong pangyayari na ma-extradite si Pastor Kibuloy dyan nga po sa Amerika. Kasi mga kababayan, pagka nangyari po yan, nagkataon po na ma-extradite po siya, wala na po doon yung lakas-lakas nito pong mga itong mga politiko, di ba? Kasi ang hukom po doon mabilis at hindi po nababayaran, mga kababayan, di ba? At hindi po na-i-impluwensyahan. So, malaking chance patuloy mga kababayan na mas mapaganda pa
Yan din po ang aking sinasabi kahapon sa inyo. Kaya ano sa tingin nyo mga kababayan, di ba? Ang kinatatakot lang naman natin kasi nga, nung nauna, mayroon tinatawag na extra rendition. Yung baka mamaya, magising na lang, sasabihin, inatake, di ba? Yun ang mahirap. Yan. Pero, pag wala yun, at sa tingin ko, hindi na nila basta-basta pwedeng gawin yun ngayon, ano ho? Sa tingin ko mga kababayan, mas maganda pa nga. Bakit? Isa pa ha. Di ba ang tagal na ni Pastor Kibuloy na nandyan nakakulong? Bakit hindi pa nila pinadala doon sa Amerika? Kung talagang mas maganda pala yung doon sa Amerika, di ba? Hindi po nila dinala doon sa Amerika kasi nga dito una, gamit na gamit nila. Kanyan ngayon, may papaingayan pala sila. Ito pala mga kababayan, yung recantation pala ng mga ex-Marines ang sa tingin natin dinilikhaan ng ingay para hindi masyado mapansin ng taong bayan at hindi magising ang iba. Ano sa tingin ninyo mga kababayan ang inyong hula at palagay patungkol po dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Sa tingin po ninyo anong kinalaman dito pong bigla na lang paglitaw na di umano na extradition treaty pwede para dito kay Pastor Kibuloy at itong pag-recant at itong mga pulis at mga sundalo na may plano na umuno na magkaroon ng pagdidispatsa sa mga kurap na mga congressista. Niniwala ba kayo dito mga kababayan? Ano ang mga katotohanan dito sa inyong palagay, sa inyong opinion? Huwag nyo lang pong papangalanan ha. Malaya po tayong taryo ayon po sa ating batas 1987 Constitution. This is purely commentary, analysis mga kababayan. Itong channel na ito, reaksyon dito nga po sa mga balita and political opinion mga kababayan. Okay? By accordance or according to the freedom of speech, freedom of expression of 1987 Constitution Bill of Rights. Komenta po kayo dyan sa baba mga kababayan at ano yung masasabi, pag-uusapan natin yan, tuwan natin. So si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!